Yun tayo sa Bukana Bridge. It's a 1.3 kilometer bridge. Kasama ito sa buong bypass na ginagawa around the Davao City. At ito sinasabi, ang estimate natin na ang biyahe na dati halos 2 oras ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. Kaya't malaking ginhawa. Lalong-lalo na ay ngayon na magpapasko tayo, we will open the bridge on the 15th. December 15 gagawin na. Matatapos yung buong bypass by December 2027. Tapos na lahat ito all the way. Natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na contractor dahil ang ganda ng technology nila kaya napakabilis at marunong talaga sila magpatayo ng magandang tulay, magandang infrastructure na mabilis at nasa tamang gastos, nasa tamang presyo. So this is one of the 4 major projects that legacy projects that we will be finishing in Davao and its environs. I'm congratulating the DPWH for their good attention to this matter, and lahat ng nagtrabaho rito, congratulations. What? Legacy project nyo? Hiyang-hiya naman kami sa inyo. Na araw-araw nyo na talagang pambubudol. Halos lahat ng mga Pilipino lalo na taga Davao ang alam nung panahon pa yan ng dating presidente na si Duterte. Aba, tingnan mo yung naka-post dyan sa likuran mo. China Aid, localized project for Davao. Hindi ka na nahiya. Fully funded yan ng China. Paano kung biglang magsalita yung presidente ng China at sabihin yung totoo, pahiya ka na naman. Nakakahiya. Akala ko ba galit na galit ka sa China? Bakit ngayon inaangkin mo yung project ng China? Ay nako. Panoorin nyo tong next video para malaman nyo yung details niyan. Yung kung paano talaga nabuo yung project na yan. Kung saan nandyan po pala ngayong araw ang Presidente Bongbong Marcos, mainit pong ulo ng mga taga Davao. Bakit po, Konsehal? Ano pong nangyari? Alam mo kasi, yung napanood natin yung interview niya, yung kanina may interview na lumabas sa kanya kanina, na sinasabi niya na parang kanila daw yung project na yon. No? Yung nga, doon na medyo sumama ang loob ng mga taga Davao because alam naman talaga ng mga taga Davao na ang pasimuno talaga ng project na yan ay no less than the former President Rodrigo Roa Duterte. Alam nyo, matagal na yan na dream ng ating dating Pangulo, Tatay Digong, na magkaroon ng coastal road. During pa yan sa namiging mayor pa yan siya. If I'm not mistaken, mga around December yun or mga 2020 yun siya. Yung Chinese embassy, hindi ako Chinese embassy together with the DPWH, parang nagkaroon ng agreement, no? Parang binigyan ng grant kung nagkakamali. Grant ito hindi naman ito pautang. Parang pagkaalam ko correct me if I'm wrong. Parang binigyan ng Chinese government sa Davao City sa panahon ni Tatay Digong para gawin yung tulay na yan. No, kaya nga tuwang-tuwa tayo dahil sa wakas magkakaroon na tayo ng tulay diyan sa may Bukana at malaking alibyo yan, no, sa takbo ng trapiko sa Davao City. Ang medyo kinasasama lang ng loob natin is hindi man lang na-mention, no. Ang sinasabi kasi niyang legasiya, part of the legacy is it should be part of the legacy of the former president, not of his legacy. With due respect to the president, hindi naman talaga kanya yan. No, hindi naman talaga nagkaroon lang, ginawa lang yan panahon ng kanyang administration maybe, but it doesn't mean that he was the one who started it. He was not the one who started the ball rolling, kung baga, so to speak. So hindi talaga siya kanya. Well, siya ang presidente ngayon, pwedeng sabihin na sila ang nag-implement o sa panahon nila ginawa yan, pero to be honest to the people, at alam naman siguro din niya yan, na talagang tulong yan ng China, government ng China sa Davao City, panahon ni Tatay Digong as president. Ang nakapagtaka lang, MJ at Admar, wala akong nakita kanina, hinahanap ko ang mga kinatawa ng Chinese Embassy kanina doon sa sinasabing inspeksyon. Kasi kung talagang binibigyan niya ng yung tawag nito weight, no, ang proyekto na yan, the proponents should be acknowledged, no. Kasali dyan ang government ng China, sila nagbigay niyan Sila ang tumulong sa atin yan. So nagtataka kami kanina, bakit wala rin kinatawan ang Chinese Embassy doon? Parang bigay respeto lang sana, no, doon sa tumulong. Actually, sa pagkakaalam ko talagang bigay yan ang Chinese government, pera lang China yan. Sa pagkakaalam ko correct me if I'm wrong, no. So yun ang sentimento ng mga kababayan. Hindi lang ako, marami. Kung basahin niyo yung mga comment, ang iba masama tayong loob, iba mga medyo masasakit pang sinasabi nila tungkol doon sa interview, no, with the president. 3.2 billion, sir, pesos ang pesos. budget. Pesos. At ginawa
At no cost to the Philippine government, grant or Exactly. gift o regalo. No, ng Tama ka ng dyan. No, tama yun. Regalo yun. Regalo. Opo, and not from a loan. So, walang repayment, wala ring interest, at hindi rin siya nakakadagdag sa national debt. Konsehal. Exactly. Apo. Kaya nga doon sa mamahalo natin kasi bigay yun sa atin, bigay sa mga tiga Davao. Okay naman ang presidente mag-inspection siya, pero naman kahit papaano, with due respect to the former president na pinakulong nila, dapat sana sabihin, actually, this is a legacy of the former president. Pero masakit siguro, hindi niya masabi siguro yun. Yun lang naman ang hinihingi natin, konting respeto, lalo na sa Chinese government, no? Dahil pera nila yon binigay sa atin, sa mga tiga Davao, para matulungan tayo, maalibyuhan ang trapiko natin. And yet, parang lumalabas, pag tinitignan mo yung interview, talagang parang sila talaga ang nagpasimuno niyang project na yan, legacy projects pa kumbaga, no? Inspection siya, walang yan, hindi yan ghost. Kitang-kita yan at hindi yan substandard, talagang napakaganda pagkagawa niyan, no? Napakaganda yung tulay na yan kasi mismo ang nag-supervise niyan is nandun yung mga engineers ng Chinese government when it was constructed. Opo, Konsehal, mayong gabi si Admar po ito. Gabi. Naghalongkat tayo dito sa internet sa mga possible na mga tawag nito, artikulo, no? Related dito. Meron tayong nakuha. Di ko lang alam kung ito ba yung pinatutungkulan na Bukana Bridge, no? Unahin muna natin yung isang artikulo ng Philippine News Agency. Okay, kung pwede ba natin na maipakita. Ito po ay dated October 3, 2018. Okay? So pwede ba natin na maipakita? Ang title nitong artikulo na ito, Konsehal, ay Chinese to undertake 1.5 billion pesos Davao Bridge project. Ito yung sulat ni Digna Banzon. So 2018 pa po ito. Pero ang kanyang source dito ay ang SOCA, okay, State of the City Address ng then Mayor Sara Duterte. Basahin ko lang yung artikulo. The Chinese will help build the city's 1.5 billion pesos Davao River Bridge Bukana Project, one of the big ticket projects planned by Mayor Sara Duterte. Meron din tayong nakuha, exchange of letters naman ito. Ang next natin ay pakita ay itong liham naman. Masyado lang maliit pero basahin ko lang. Ito naman ay may petsang November 20, 2018. Ang pamagat nito, ito yung nakuha ko sa judiciary.gov.ph e-library. Ang pamagat nito, exchange of letters on project of Davao River Bridge Project, Bukana. Okay? So, ang pinadalhan nito, ang nagpadala nito ay ang Chairman of China International Development Cooperation Agency, the People's Republic of China, pirmado ni Wang Xiaotao, at ito ay kanyang pinadala kay then Secretary of Public Works and Highways ng bansa or during Duterte administration, itong si Secretary ngayon ay Senador Mark Villar. So basahin ko lang yung ilan dito sa mga kataga. Sabi dito, on behalf of the People's Republic of China, I have the honor to confirm that our two sides have, through friendly consultation, reached the following agreement. According to the consensus reached by the leaders of China and Philippines, the Chinese government agrees to help the Philippine government to implement the Davao River Bridge Project Bukana. The project includes the construction of bridges, roads, and related ancillary works. The total length of the route is about 1,340 meters, including 477-meter long bridge. So sinabi rin dito sa number 2 yung role ng Pilipinas. Kagaya po ng responsable ang Pilipinas for providing land for construction, demolition of buildings, resettlement, lahat, no? Tapos ang side naman ng Chinese contractor, yun na, sila yung magre-review the project investment based on feasibility study report, shall bear the project's construction cost and survey, design, construction supervision fees within the investment cap. Chinese side shall also appoint the project management and so on and so forth. Ito po yung dated 2018. At ang mga proyekto naman natin, lalo na itong mga big ticket projects po, Konsehal, hindi naman po ito na napag-isipan ni BBM ay 2022 diretso agad na i-implement. It so happen lang na ito ay na-timing, naabutan doon sa pag-uumpisa ng kanyang termino, doon din nag-umpisa yung project. Mahaba pa yung niyan nabagit nyo nga po, matagal na pala yung pinaplano. Hindi naman yan kagaya ng insertion na mabilis na magko-construct agad ng flood control projects sa Konsehal. Malinaw na malinaw itong mga artikulo na ito po. Opo. Yung nga yan ang hindi ko maintindihan. Klaro naman talaga from the very start, it's really Tatay Digong's legacy. Success at sa sa pag-complete
or even dun sa pagkagawa ng Bukana Bridge. So, umpisahan po natin. Anong history nito? Kailan ba ito ginawa? Sinong may pasimuno nito? Ito ang history ng Bukana Bridge. Ang initial planning at funding nito ay inumpisahan noong 2018 to 2022. Flagship project ito ng Build program ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaakibat nito, of course, the City of Davao. So noong 2018 to 2022, ang mayor naman ng Davao City ay si Vice President ngayon, Inday Sara Duterte. Na-formalize ang pagpondo nito noong 2018 kung bunga ng isang grant na galing sa China's Official Development Assistance. Ang total cost niya, 3.126 billion pesos. Ang design reviews at right-of-way na preparations ay tumuloy-tuloy during this period kahit na mayroong COVID-19 pandemic. So ulitin ko, medyo nagkaroon ng konting delays dahil nga gawa nga ng pandemya nung panahon na yon. Yung pag-contract at construction ay nag-umpisa noong 2023. Yung civil works contract ay pinirmahan with China and Bridge Corporation o China Road and Bridge Corporation o CRBC noong November 2023. Yung groundwork, piling at foundation works ay inumpisahan in the same month. Sino ang mayor ng Davao City ng panahon na ito? Mayor Baste Duterte. Major construction at nearing completion, ito na nga, 2024 to 2025. Major structural work including yung pag-erect ng mga pylons at bridge deck installation ay ginawa na ang panahon na ito. In-inaugurate kahapon, pasensya na po. Sorry, naisipon pa. In-inaugurate ito kahapon. 1 month ago, inutusan daw, ayon sa Philippine News Agency, ni-report last month na inutusan ni Pangulong Bongbong Marcos si Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways na madaliin na ang pagkukumpleto ng Bukana Bridge. Yun lang po ang nakikita natin on record na participation ni Presidente Bongbong Marcos. So yesterday, nung in-inaugurate ito, ikinlaim ni Presidente Marcos na inumpisahan ng project ng July 2022. Coincidentally, the start of his term as president. At ayon sa kanya, nanggaling ang pondo sa kanyang administrasyon. So this is wholly incorrect. Dahil nga, 2018 to 2022, ang negotiate ng pagpupondo nito with China, wholly funded nga pala ito ng China, ay si then President Rodrigo Duterte. Bakit kiniklaim ni Presidente Bongbong Marcos ang Bukana Bridge? Iba-iba ang teorya nito. Unang-una, wala po siyang major infrastructure project na maaaring i-claim na completed or started and completed within his term. Isa yon. Kung kaya't malamang ay pinagsasamantalahan niya na ang pag-uumpisa ng construction and civil works ay noong actually November 2023. So, kaya malakas ang loob niyang i-claim na bahagi ito ng Build Better More. Unfortunately, base doon sa records mismo, hindi maaaring magkaroon ng proyektong yan kung hindi po yan naumpisahan noong 2018 under the Build program na ipinangako ni Presidente Marcos na magiging bahagi ng kanyang pangako sa continuity. Okay. Ano pa ang posibleng dahilan kung bakit kiniklaim ni Presidente Bongbong Marcos? May teorya rin na umiikot na ginagawa niya ito para maka-insulto o matuya ng konti ang mga taga Davao. Alam niya na hindi siya popular sa lugar na ito, gawa na nga ng mga pangyayari na inumpisahan niya sa pagpapadala kay dating Presidente Rodrigo Duterte sa The Hague, ang mga ginagawa na panggigipit kay Vice President Inday Sara at sa kay Pastor Tiboloy at ng iba pang mga opisyales sa Davao. Nakakalungkot lang at parang wala naman yatang nag-a-advise sa kanya na mali na yung mga ginagawa niya. At mukhang yung mga nakapalibot sa kanya, tinitingnan lang siya, pinapanood lang siya. O baka naman natatakot dahil sangkutpin sila. Nakakalungkot lang. Naalala ko na naman yung sinabi dito sa Isaiah chapter 5 verse 22. Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. Kahiya-hiya talaga yung mga nagsasabi na maganda to mabuti to kahit hindi naman, di ba? Kaya dapat meron ng mag-advise dito kay PBBM. Talagang araw-araw kailangan talaga ng dasal. Yun lang guys. Thank you for watching.